Praise God, mapagpalang hapon po sa ating lahat. So, saya na po kakahol mo na, no? Nga, mapinit-pinit yan, mahurwag ko. Pero magpaperdi pa po, bakit si Don? Dire, so ang lahat po ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! So, nga tanan po ay ginangiyan kung magkatugbos. Para po tayo po ay opening prayer. Basahin ko po sa mga awit, chapter 95, verse 1 to 3. Ang sabi po dito, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan. Ating niyang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagat si Yahweh, siya ang dakilat, makapangyarihang Diyos, ang dakilang hari, higit sa sinumang ni Diyos. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Wala. Nga, handugan tangan, sayawan ta nato, buhay nga Diyos, nga itaas nato siya sa ating mga kinabuhayan. So, kapatid, may man sa'yo mo nagpabugat, yan ang problema, surrender natin sa Kanya. Sigurado bubuligan ka niya. Yan. Yung nangit. Anigalaw natin si Lord sa ating mga kasing-kasing. So, Father God, salamat po sa iyo. Salamat po sa lahat. Salamat po sa mga oras niyan. Salamat po sa araw na ito. Lord, ikaw po'y dakila, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon ngayon, magpakailanman. Oh Lord, ikaw po'y hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Wala kang katulad, Father God. Minsan pa'y humingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Sa mga bagay, Lord, na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa iyong harapan. Patawan, Lord, dahil minsan ay hindi namin nagagawa ang iyong will sa aming mga buhay. Patawan, Lord, sa mga desisyon namin na hindi align sa iyong kalooban. Lord, sorry. Nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya. We are not worthy, Father God, but your grace is sufficient for us. Lord, salamat po dahil narito kami ngayon upang makapakinig ng iyong mga salita. Sabi pa nga po sa iyong mga salita na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na napuputawis sa bibig ng Diyos. Lord, kinauuhawan ka namin at kinagugutuman. Usugin mo kami. Fill that soul. Lord, we pray na samahan mo pong gawain ito. Holy Spirit, lukuman mo po ang apat na sulok ng lugar na ito. Ikaw lamang po, Father God, ang mataas at matanggal sa mga oras na ito. Yes, Lord. We pray na turuan at guide mo po kami, Lord, sa iyong will. At we pray na magkaroon kami ng teachable heart nang sagay sa kahit ano bang mga pagsasaway mo sa amin ay amin itong masayang tanggapin. Lord, sa'yo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Sa malakas na palakpak sa Panginoon. Sabi ko sa ating awitin, ihanda ang daan ng Haring Makapangyarihan. Amen?
Sino po rito yung nagnanais na makafeel ng joy habang siya ay sumasamba? Pero ang presensya ng Lord, mararanasan lang natin kapag walang naulang, waray naulang sa mga kasing-kasing. Amen. Kaya, bago pa prepare ye the way of the Lord, ihanda ang daan ng ating Haring makapangyarihan. Hallelujah! Praise God, pwede na po kit makalingkod nga sa ori. Yan. So, usapan po natin sa Psalms chapter 22 verse 22. Aking ipahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita. So, palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Sino po sa iyo yan ang kulong panarag ipatutuhan kaupayan sa Diyos sa kanyang kinabuhi? So,
taas lang po natin ang ating kamot. So, tawagan po natin si Nay Lucy, pinagpala ng Panginoon. Maupay nga kulo sa kapatiran ng Kristo nga buhay. Nakaliangan daw sa pagsimba. Narakugan niya na diferensya niya. Salamat kaya kung na Ginoo nakasimba niya. Bago ko sa unang Domingo, isip ko sa restaurant pagkasimba. Pagkapagyan. Salamat na niyan at si Merly gintugon niya. Wani at kay lalaki nagkukulang na nakisip. Pagkakuhan, usap ni Merly, ako na lang magtuig sa ng paggitan ng simbahan. Magiging ko ikaw. Pagtima na lang. Totoo kay sugad sito pagsinyo. Pag-abot niya di pagtima kay alam na sila maarang. Kaya nga ni nagkapagtagad sa sito nakakapagtima. Ito, salamat sa Lord na akitong ginatindiran nga ang pagmakasimba. Kay gigyudak na bukunta lumiyang sa nagpagsimba bisan kung makore na nagpaglakaw. Kay nagdudulong man sa si Mary. Sa President. Salamat na waray man at niyang kakuan na bisan mauran diriyak na putngan kay tima na ang taon ni Mary. Manak magdiyo. Pasalamat uliwat na sa kada daw may manak gayapon nakatanggap ng kapagpapala sa mga anak at iba man mga tao nga may bulawanon na kasing-kasing. Ako paron na lapsang kuhan naghuhulat na lapsan na tanan ko na rin pinagkatiwala ko ang Lord anak na ilang wala manak na nahihimo magtrabaho wala magpakaagi. Salamat sa Lord na i-provide sa anak na tanan pangangailangan man anak mga anak diri na minister at nag-aaro kay na atag na sira kada ko pagkukuhan kanramangin tutulid kung maray na anan nga kaparukan. Salamat Lord na anak mga anak di man pinababayaan sugad man ang ibang tao nga may man sa pagkaluwa. Salamat nga waray mangkit hikuan nga isang panahon maraot. Kaya waray iba nga ilalaw malak lubi. Salamat na waray man kakuan yung bagay. Ngayon, ipapasalamatan ko liwat kan Lord nga kada ko pagbabati sa nakrawas na naramok pagkabikuan mga karamdaman ko kay dirito nagkatagal kay pinagkatiwala ko ang Lord ang tanang ko mga karamdaman siya na ang bala. Salamat na natutupad na nga tanan din aaro sa Lord. Ako dara ko gada na diferensya kay maluya na bisa na ano ang kaon bisa na ano karuya kaunon masugada kan Merly nakaon man na pwede ka dito'y nabuga na di na nakaon sinda mo kay di man
punog nila makinaon sinda mo pa dito. Tunian na kuan ak na maluyan na lawas. Naramula na naisip ko di naliangan ak sa nakatas. Okay naman yan ay nakapalitas ng damo. Sige, anak, timpla. Salamat, Lord, na diri mo ako pinababayaan sa nga tanang ko nga pangailangan. Mansugad man nak mga anak na nagmamanggo sa abject pinababayaan. Salamat, Lord. Salamat. Salamat. Purihin si Yahweh, purihin si Lord, purihin si Holy Spirit. So, praise God. Yan, palakpan nato si Lord sa buhay ni Nay Lucy. May kitang tangada kung paano siya mag-iwa kung paano siya mag-surrender sa Lord sa kanyang mga ginagiyan sa kanyang kinabuhi. Ngan basahon ta sa Isaiah chapter 40 verse 31 ang bagong adi. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina, sila'y tatakbo, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Sino pa po sa'yo narag magpatotoo? So tawagin po natin si Sister Ninilin, pinagpala ng Panginoon. So, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, nakatungtong na din. Parang wala po ay pagpasalamat kay Lord ang kanyang kaupayan sa among kinabuhi, sa akong pamilya. Diri man po niya kami papabayan. Anak ko nanay, anak ko asawa nga po sa Manila. Ada-ala po gihapon ng kanya. Kuan, pag-upod, yan diri man po niya papabayan anak ko ng nanay nga sinakasawa. Kasi sa'yo pa po sa ipapasalamat ang pag iingat niya sa amo sa umagi nga mga simana nga nagbagyo. Kasi duwa po itong simana nga naglabay nga maraot po talaga ang panahon. Pero siton po nga duwa nga simana, bisa may bagyo, may naghihapon timin. Basta di ak maaram kung ananak himo para mabayaran ang utang sa nanay. Gililipongin ang kakuulo, sige na lang ako. Sige, tatangis ko na lang kay Lord niya, tanan maaram ka Lord niya, waray ako kaya himuon kung diri ko ako updan. Sige na lang ako, kuan, pangaro kay Lord, siguro, kulitan na kadawal sa si Lord. Pero nagpapasalamat po sa ito niya. Doon po nga, umagi nga si Mana nga marawat ang panahon niya, may man po payment. Na bayaran po ito gihapon, na provide po ito ni Lord niya, mabayaran ng kananay utang. Kasi, pinagpapasalamat ko po talaga ito kasi kung ako la po talaga, diri ko po talaga itong kaya. Kung ako la po talaga magkikiwa. Mo grabe pagpasalamat kay Lord, kay bubuligan po talaga, ada po talaga ang pagbulig ni Lord once na imo siya unahon bago pangani seek first for the kingdom of God, diba? Ito niya ako, permanente kong ginuna hanapon ang ni Lord, ang kanya word din kakaptan ko ang kanya mga pangako sa ako, nga hindi rin niya babayaan, hindi rin niya pababayaan. So ito niya, promise niya, itong po na ako pinanahawakan mo, patuloy po ako niya ginuupdan niya singkin bubuligan sa ngatanan niya pagsubok ako ginaagian niya na. Bago pa nga ni, diri lakit dapat magpasalamat ko na datong sa ato nga mga grasya. Problema man po iton, ipagpasalamat lang po nato itong gihapon. Kaya iton po nga problema o mga pinag-aagian nato yan ang akore. Sa'yo po iton nga blessings ni Lord. Kay nano po, kay iton po nga blessings po iton para sa ato. Kay ginsusubok po iton kung paano kit magiging matatag, kung paano kit mananampalataya sa Kanya, kung paano nato isuko sa Kanya ang nga tanan. Mo, siton po nga time nga nakukurya na hasta po yan agad pampamali pong ako ulo kay bagaw pa problema sa lending ni nanay sa kanya utang, problema pa sa kunalo na mo kuan sa kada adlaw doon sa nako kabuktuan. Sa amo po sa ako mga anak waray po problema kay sa ako man asawa.
anak ko po problema sa ako kabugtuan doon kay si tatay, di ba, waray kawil-kawil. Di pa ko maaram ko na nakihimuon ko paano ko ikukuan itong nakada adlaw na amo pagkaon doon, igsura, pamaho ko, nanula man. Mo, nagpapasalamat ako kay Lord kay gimbubuligan ako niya nga ma-provide iton para sa ako kabugtuan, nga sa akong mga anak. O, grabe po ako pasalamat kay, diri po talaga ako niya papabayan. As in, ang kanya pagkilos po talaga, ada po talaga kung patuloy mo siya hanapon. Kasi, ikukulan po talaga ni Lord ang sulod sa nimong kasing-kasing. Kung totoo ko talaga nga nangangaro ka sa kanya. Mo, sa'yo po doon sa ako, pinagpapasalamat kay niyan. Ginaagian ko yun, maaramak nga. Mayon siya purpose sa kinabuhi mo, ginaagian ko yun niyan na. Papanapasalamat ko po ito kay sa'yo po ito sa magiging kuan ko para mas magkusog pa, mas manampalataya pa nga tumapod sa kanya. Ito na, sa kanya lang pinakamatas na papel. Praise God, nga nakaka-bless ang patutuo ni Sister Ninilin nga about sa pagsik sa kan Lord. Muna, nga ito, bago pa ni seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, waray good niya nga kiti kung nanon mga problema bagos nakita niya kung gano'ng kaupay ang Ginoo. So, basahon ta sa mga awit chapter 55 verse 22. Ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin. Aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Nga, sino pa po sa iyo ipatutuan, kaupayan sa Diyos sa kanyang kinabuhi? So, tawagin po natin si Kimberly, pinagpala ng Panginoon. Ako pa pong kulop sa atong nga tanan. Karoy ko lang po ipasalamat kay Lord ang kanya kaupayan sa kinabuhi nga permi siya nagpo-provide sa namo pangangailangan bisan nagkakapos kami. Doon nang kulwan nato an ato doon dito sa nato faith kay Lord doon kuan doon. Kung totoo good. Nagpapasalamat ako sa kabilasan mga challenges nga pinag-aagian at dalagi hapon ang Lord na tupos para sa ako na nagre-remind sa nga tanan nga himuon na dapat nga ani kakaupay. Tapos nagpapasalamat ako sa kanya paghatag sin lakas, lalo na siningati abot nga midterm namo. So, niyan pa lagi claim ko na mapasar kami. Diba? Positive, dapat diriniga kay ta. Delikado. Ganyan, i-claim pala ko na mo nga mapasar kami, tatagan kami ni Lord Wisdom nga knowledge. Sininga midterm. Tapos, ang nagpapasalamat ako sa kanya protection sa ako papa nga di sa Manila nga bisan harayo kay adunaan kuan di ang nilabay nga doon bagyo. Nagpapasalamat ako sa kanya ang pag-iwan ni Lord sa kanyang kinabuhi nga adalagi hapon ang kanya protection. Pati sa ako liwat sa kalusugan, nagpapasalamat ako nga healthy ako. Ito na ako papagpasalamat kay Lord. Sa kanya lang ang mataas na kapula. Sana all mapasar. Ako kasi wala pang pag-review talaga. Nga, ito. Doon nga na ito He is our Jehovah Jireh nga. Pero nga, He is our great provider nga. I-provide niya at mga pangailangan sa aton mga kinabuhi. Nga, bago pa sa Romans chapter 8 verse 28, sa Tagalog, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, palakpan po natin ang salita ng Diyos. So, kung waray na po narang magpatotoo, basahan po nato sa Malakay 3:10. Ang sabi po dito, sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang iyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan
Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Palakpan po natin ang salita ng Diyos at tayo po ay magbigay. The all creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, and we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Iton po natin ang ating mga kamay sa mga handog. Panginoon, i-bless mo po ang mga handog na ito at ang mga naririto po. Nang sa gayoy, makapagbigay kami sa iyong church. At Lord, i-bless mo po ang mga pinagkukunan ng aming mga pinansyal. We pray for my promotion sa lahat ng mga nasa sa trabaho or office, Lord. At we pray na marami pa pong kaluluwa ang aming maabot at sa iyo lamang po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagkakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tumayo na po tayong lahat. Tayo tuloy-tuloy na magpupuri sa ating Panginoon. Sino po rito ang nagde-declare na walang nag-iibang hari? Wala pong ibang hari sa kanyang buhay kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Although may time na diri siya nagiging priority nato, pero maaram ang Diyos na talagang desire natin na wala tayong ibang karuya-gunahon kundi siya. Amen? Kaya sa oras na ito, ipapil natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitin na siya ang nag-iisang hari sa ating buhay. Hallelujah! Diyos na hari, aking hana, magpakailanman ng awit, ay magpasalamat
hilahin, kadakilaan mo'y makikita, kahangahan mong pagkilos, aming pinasama iyo. Ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pumuli ka, sa iyo ay sasamba, wala kang nakabibigay pagkakasal. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihayag, kapapatan at kadakilaan mo, Jesus. Kadakilaan ng Diyos na hari, kadakilaan ng Diyos na hari, aking ihay ang pagkailanman ay magpasalamat sa iyo ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alimang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahangahan mong pagkilos, aming inasama iyo. Ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pumuli ka, sasamba, wala kang nakabibigay pagkakasal. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihayag, kapapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pumuli ka, tayo ay kasama, walang hanggang, pag-ibig mo'y marangasan. Ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihayag, kapapatan at kadakilaan mo, Jesus. Kapapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah. Patuloy ka po namin pinupuri, Panginoon. Patuloy ka po namin sinasamba sapagkat ang Diyos, ikaw ay dakila sa aming buhay. Hallelujah. Wala nang hihigit sa kalwalhatian ko. Sino ba papatay sa kapangyarihan ko? Tagumpay kang hari, manahan mo noon, kailanman. Hallelujah, oh Jesus! Oh Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh Jesus, dakila ka, luwalhati,
ka po namin sasambahin, O Diyos. Sadya kang kahanga, Panginoon, sa aming buhay. Hindi nagmamaliw ang pag-ibig mo sa aming Panginoon. Hallelujah. Kaya marapat lamang na awitan ka namin sa hapong ito, Diyos. Dinudulog din namin, Panginoon, ang aming mga puso sa oras na ito. Na wala pong iba itong i-desire hangarin kundi ang maranasan ang presensya mo. Hallelujah. Ika'y sabihan kahanga-hanga kahit na ulitin ko. Sabihin ko, mahirap mag-isa, larawan ang damdamin, aawitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, maging sa kahuli-hulihan, hininga, ang nais ko ay sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan. Di man sapat lahat ng nalalaman ibig, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig ko. Ika'y sadyang kahanga-hanga, ika'y sadyang kahanga-hanga kahit na ulitin ko. Sabihin mo, mahirap mag-larawan ng damdamin, aawitin ko. Oh, Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na,
Sabay-sabay nga po natin gawin. Come on. Sabay ka. Di man sapat lahat ng nalalaman ibig, ngunit sa'yo ay awitin ang pag-ibig ko. Minsan ba, sambahin ka, sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa'yong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang daming kadahilan ng buhay ko, kaya di man sapat lahat ng nalalaman ibig, ngunit sa'yo ay awitin ang pag-ibig ko. Sambahin ka, Panginoon! Sambahin ka, sambahin ka. Ang aming katugunan sa'yong kadakilaan. Sambahin ka, ang daming kadahilan ng buhay ko't kalakasan. Ngunit sa'yo ay awitin ang pag-ibig ko. Di man sapat, O Diyos. Di man sapat lahat ng nalalaman, ngunit sa'yo ay awitin ang pag-ibig ko. Di man sapat, Panginoon. Di man sapat lahat ng nalalaman ibig, ngunit sa'yo ay awitin ang pag-ibig ko. Sa uling pagkakataon, di man sapat lahat ng nalalamang hilig. Di man sapat lahat ng nalalaman ibig, ngunit sa'yo ay awitin ang pag-ibig ko. Let's continue to worship Him. Hallelujah. Thank you for your presence. We want more of you, O God. Sambahin ka, ang aming kanugunan sa'yo.
again. Sing it from your heart. Sambahin ka, ang aking katugunan sa'yo, kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka, ang aking kadahilanan ng buhay ko't kalakasan, di man sapat lahat ng nalalamang himig, ngunit sa'yo ay aawit ang pag-ibig ko. Yes, Lord. Hallelujah. Aming Diyos na banal at makapangyarihan, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kinikilala ka namin bilang makapangyarihang Diyos, tagapagligtas ng aming mga buhay. Patuloy kaming papasalamat, Panginoon, sa iyong biyaya kapag, sa iyong grasya. Salamat sa iyong pagmamahal, grabing pagmamahal, O Diyos. Salamat sa mga pagtuturo. Salamat sa paghuhubog, Panginoon. Salamat sa challenges, Lord God, na inaalaw mo sa aming buhay. Patuloy kaming naririto, Panginoon, para patuloy na magpaturo. Patuloy, Panginoon, na namnamin ang iyong mga salita. Lahat kami katagpuin mo, lahat kami turuan mo. Lahat kami, O Diyos, ayusin mo sa iyong harapan. Kilala mo kami, Panginoon. Walang nalilingid sa iyo. Alam na alam mo, Panginoon, takbo ng aming puso at isipan, sigaw ng aming puso, Panginoon. Ano man ang daladalahin ng bawat isa na naririto, na-lift up namin sa iyo, Panginoon. Nilagak namin sa iyong mga kamay. Dalangin ko, O Diyos, patuloy mong ibuhos ang iyong biyaya at habag sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng kaunawaan sa iyong mga salita. Tubi mo ng gusto ang bawat mensahe, Panginoon, sa aming puso at isipan. Ma-absorb namin, Lord God. Hindi lang namin marinig. Ma-absorb namin at may sa buhay namin, O Diyos. Ano man ang ituturo mo sa amin sa hapong ito. Patuloy kang madakila, aming Diyos. Patuloy kang maparangalan. Patuloy kang maluwalhati. Sa iyo lamang, Panginoon, ang mataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Abrihan ka na to Bible sa Ephesians chapter 2, verses 14 to 16. Ephesians chapter 2, verses 14 to 16. Sa NIV version, for he himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. Malakas na palakpak sa ating Diyos. Huwag na ito ng malakas. Ayan, so kamayan mo muna yung mga katabi. Yan, pwede na kamlumig ka.
continuation pa rin ini sa topic na building bridges, not walls. Ini naman parang nagiging specific siya. Ini yan ang topic. Specific naman siya about walls. About building walls. Hello. Handa na po bang lahat na makinig ng salita ng Diyos? So, yan na. About building walls and topic. Bago kanina sa Ephesians, Ephesians chapter 2 verses 14 to 16, for Christ Himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people when, kanina, dun sa NIV, ang kanya gingamit, two groups. One and has destroyed. Two groups lang kanya yung sugat. Pero, dili sa sayo nga version, ang kanya quantity, He united Jews and Gentiles into one people. Kasi sa to, magkaiba talaga, magkaiwalay ang Gentiles at Jews. Ang Jews ang mga pinili sa Diyos, kita mga hintilkit. Abang dito, He united Gentiles into one people when in His own body on the cross, so pumagitan sa kanya, ginhimo sa cross, He broke down the wall of hostility that separated us. Ano? So, si Jesus, through His death and resurrection sa cross, break niya yung wall of hostility na nagse-separate sa ato. He did this by ending the system of the law with its commandments and regulations. He made peace between Jews and Gentiles by creating in Himself one new people from the two groups. Together as one body, Christ reconciles both groups to God by means of His death on the cross, and our hostility toward each other was put to death. So ngayon, may kitagtag, mahipaparata na ano ba ang wall? Ang wall, a wall, a structure siya. Structure, sino na marang sa wall, nasabot mang katahawag sa wall, pader. Ano? Structure siya, a bricks or stone, meant to enclose or shut off a space. Kaya na naghimo pader para masaraduhan at sayo nga lugar. Diba? Kunyari, may yung katuna, tigan, waray pa man dito balay, din puputang kalimitan, puputangan nito siya pader para waray nakakasulod. Diba? Kaya ginihimo pilakan, ginihimo danay mo yung tingnan na lang nagbabalay doon sa timo tuna, diba? Sa sinan. So, ang tendency, ang imo ginihimo ang tagyaw, himo niya, kumaya mala siya pagkudal, ang iba nga ni kahoy la, basta makudalan la, ano, paghihimo kasi pako doon, nga, diri siya, waray iba nga makasulod, makapenetrate, waray